Hello po, magandang araw sa inyo lahat. At maraming tumatawag sa akin na tungkol kay former President Duterte, PRD, na ah, nasa kasulukuyang big issue siya ngayon. Kaya sa mga client ko na nangungulit na basahan ko si Pangulong Duterte uli, ito po ang aking gagawin para malaman nyo po kung ano yung magiging kasagutan ng ating tarot card. Yan. Shout out sa lahat ng mga tumatawag sa akin na gustong basahan muli si Pangulong Duterte. At syempre, kinikilabutan ako habang binabalasa ko itong tarot card dahil maraming laman about yan kay President PRRD, President Duterte, na marami talagang magaganap dyan. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Pero hanggang sa huling hininga ni President Duterte ay gagawin niya ang lahat alang-alang sa ating bansang Pilipinas. At shout out din doon sa mga tao nagsasabi na bias daw ako manghula tungkol dyan kay President Duterte. Botante rin po ako. Kaya alam ko ang katotohanan o alam ko ang opinion ko rin sa sarili ko na kung sino ang aking napupuso ang iboto. Siyempre doon lang tayo sa totoo. At alam natin, syempre alam niyo naman na sa tarot pa lang ay nakikita ko na kung ano yung sinasabi ng tarot card. Kaya syempre bilang botante at bumuboto rin ako, alam ko kung sino nais kong iboto. Yan. Kaya hindi po bias ang aking pagtatarot dahil ito po ay mismong nanggagaling na sa aking kaalaman at karunungan. Yan, maraming salamat po doon sa nagsabi hindi po ito bias at hindi rin po ako nababayaran, bahala kayo kung ano yung mga opinion nyo sa sarili nyo, basta importante, nagsishare ako sa inyo ng itong tarot card na pinapakita ko sa inyo. Yan. About sa mga mangyayari ngayon at nangyayari kay President Duterte. Tingnan natin yung enerhiya ni President Roa Rodrigo Duterte, Okay, tingnan natin yung tatlong enerhiya. Medyo rush ako ngayon sa oras kasi marami akong kausap, kagigising ko nga lang, siningit ko lang yung video ko para meron na kagad ako ma-share sa inyo, Dahil ang daming tumatawag sa akin or nagchat-chat dahil doon sa hinaharap na problema ng Pilipinas o ng ating bansa at sa gobyerno. Ayan. Ang bilis ng mga pangyayari kay President Roa Duterte ngayon, pero yan ang takbo ng karir niya ngayon. Ayan, sobrang bilis ng takbo ng karir. Pero dapat hindi ma-distract si President Roa Duterte dahil nasa competition siya ngayon ng mabilisang pagdating sa mga finish line o pagtatapos ng kanyang competition. Kaya ayan, ang bilis ng laban niya, ang bilis ng karir niya, ang bilis ng takbo ng mga karir niya. Kaya huwag tayong magtaka kung ang bilis ng mga iba't ibang klaseng pangyayari para makadistract sa takbo niya. Kasi tingnan mo ang takbo niya, napakabilis, napakadiretso, papunta sa finish line. So siya yung may chance at potential na mananalo this year. Kaya parang gagawa ng paraan ng mga kalaban niya na ma-distract siya. O kaya gagawin ng lahat hanggang sa lahat ng magagawa nila. At the end, yung takbo ng karir ni
ni PRRD ay hindi dapat ma-distract o hindi dapat masagabalan para hindi makat yung takbo ng kanyang kabayo pagdating sa finish line. Ibig sabihin yung karera makarating siya kaagad sa finish. So, don't distract ang ginagawa niya or dapat na mangyari dahil sobrang bilis ng laban niya. Ang bilis ng labanan niya o ng laban niya sa competition. Ibig sabihin, tumatakbo ang karera ni PRRD sa takbo ng bilis at laban, ngunit may mga kalaban siya na gagawa ng paraan para siya ay ma-distract o hindi makarating sa finish line. Pero ang kalusugan at ang kanyang physical na katawan at pag-iisip ay maaaring maapektuhan sa sandaling hindi niya kayanin o kaya puwersahin siya na hindi makarating sa pagkapanalo or finish line. Ayan. At sinasabi dito isang babae na yung anak niya si VP Sara Duterte ay nakapokus at nag-aalala sa maaaring mangyari o kahinatnan. Mahirap, bless of Jesus, yung kanyang anak na si VP Sara din Duterte ay maaaring mahirapan sa pag-upo sa posisyon dahil sinasabi rito kasalukuyang iniisip ni President Duterte yung kalagayan ng kanyang anak na babae na si Sara Duterte. Ayan, halos siya lang to at si Sara Duterte ang nasa aura ng enerhiya na lumalabas dito na gumagawa ng paraan ang kanyang ama o si PRRD na maipanalo ang mga laban dahil sa kakulangan sa pera or financial, yung kapangyarihan, ang kalaban ay mapera or tinatawag natin, subalit ang kanyang anak ay hindi sapat ang panlaban sa mga kaperahan or about issue. Nakapokus si Ma'am Sara dito sa pera, kung paano malabanan yung mga mapipera. Ayan. At ito ang hirap na posisyon kasi 50-50 maaaring mahirapan si VP Sara na or pinipigilan ng mga kalaban na maupo si VP Sara. Ayan po, kasi siya po ay mauupo, pwede nang maupo or makakaupo kasi ito nakaluhod din. Ngunit maaaring nahihirapan yung karir nila na maiupo agad si VP Sara dahil sa kaguluhan ng Pilipinas. Nag-aalala silang mag-ama. Ayan. Nag-aalala silang mag-ama dahil dito, no? Medyo hirap ako minga kasi nagigising ko lang. Ayan. Ayan. No? Kumbaga, dinadalangin ng lahat or ng marami, mas nakararami yung pag-upo ni VP Sara. Ayan. At ito rin ni President PRRD. Ayan. Kaya nawa mangyari to na maging maupo o maging presidente na si VP Sara. Subalit medyo hirap yung pagpunta niya sa upuan o tinatawag natin na maiupo agad. No? Kasi nasa taong bayan ang kasalalay, ang kalakasan o paglalagay kay VP Sara sa pwesto dahil nahati pa sa dalawang panig. Kaya kailangan magkaisa ang mamamayan upang magkaroon ng numbers. Ayan. Kaya dalangin natin ang mag-ama dahil nanganganib ang kanilang mga kalagayan o buhay. Ayan. Dahil napakabilis ng mga pangyayari, no? Nanganganib ang buhay ng mag-ama or pamilya Duterte.
Kaya, kumbaga, gulo. Dahil sa gulo. At saka yung kalusugan nila. Yung maaaring mapektuhan. Kaya tingnan natin ngayon yung 7 cards ni Pangulong Duterte. Kayo na po ang bala magbubuo nito at ako'y siningit ko lamang yung oras ko dahil sobrang busy po talaga ako sa personal. Marami ako client na kausap. Actually, gising ko lang ngayon. O, 2 agad yung nakuha ko. So, ayan. Ito yung 7 card na maaaring nagaganap at nangyayari kay President Duterte, no? Kasalukuyan, nagaganap, pinaharap at mangyayari pa. Okay? Ayan, may mga pag-uusap na plano sa Madama kay President Duterte at saka kay President Duterte ay pinag-uusapan or nagpaplanuhan ng pag-uusap. Ayan, maraming mga pag-uusap o planong pinag-uusapan sa issue niya ni PRRD, ni Pangulong Duterte. Ayan. No? Meron nagmamanman na isang matanda sa kanya o nagsusubaybay. No? Ginagay din siya. Meron ding nag-iispiya. Ang daming nag-iispiya sa kanya. Merong alagad na 2 mga ispiya. Proposal. Merong mga nagpo-propose kay President Duterte. Maraming mga gusto o humihiling or nagmamakaawa na bumalik kay siya sa pwesto or tinatawag ang mga Duterte or si BP Sara na maupo na. Maraming nagpo-propose kay PRRD ng mga maraming klase ng ang tawag yung propose or proposal, yung ganon. Medyo tulog pa. Pero this time, kailangan natin malaman kung ano yung mga nangyari. Ayan. Si BP Sara naman, nag-aalala sa kanyang ama. Dahil sa nangyayari ngayon, maraming mga feedback kay Pangulong Duterte. Dahil sa pagpunta niya sa iba't ibang bansa, nagkakaroon ng base at o batayan upang kontrolin si PRRD ng mga alagad ng batas. Ayan. Makukuha ni PRRD yung pagsubok na haharapin niya ngayon. Kaya maaaring tatrabahuhin niya yan at saka pag-isipang mabuti dahil maraming mga bagay-bagay na nagkakaguluhan. Ang gulo-gulo, no? Ayan, si PRRD ay magiging isang magician. Kailangan niyang bigyan ng good energy yung sarili niya, magpalakas at saka gumawa ng mga superpower na makakapagligtas sa kanya o maging superhero siya. Dahil dito sinasabi na PRD ay parang mahaharap sa mga malawakang audience or tinatawag natin na viewers na kailangan magpakitang gilas at magkaroon ng paniwala. May dahilan kung bakit siya maaaring talagang maaresto or pipiliting arestuhin or pipigilan dahil dito sa ginawa niya. Ayan, meron siya ditong ginawa na para bang
ang dami-daming tao, parang isang magician na pinaniwala niya at paniwala niya yung mga viewers niya o yung mga tao sa kanyang mga kakayahan at talento. So, sa makatuwi, dito rin ang dahilan kung bakit siya aarestuhin o kaya kukunin ng mga taong mag-i-interest sa kanya. Kaya nawa panalangin natin siya dahil dito sa nagawa niya na super lakas ng kanyang pagiging viral, nagba-viral siya palagi dito sa pagiging magician niya, ay napaka superpower ng kanyang mga inilalabas na enerhiya para sa mga tao na pinagmamalasakitan niya. So, pero deep inside parang isang magician talaga si PRRD dahil nakakapagpasaya siya ng tao. Pinakikita niya na ang mga talent niya o magic niya ay pinaniniwalaan ng mga tao. O kaya yung mga sinasabi niya pinaniwala kasi amazing, no? Pero yan ay may katotohanan sapagkat yan ay kanyang katalento. Subalit, deep inside sa kabila ng lahat, pag wala na siya sa camera o wala na siya sa view, ito ay kabaligtaran. Hindi siya nagiging masaya. Nakakapagpasaya siya ng tao, nakakapagpaligay, nakakapagbigay o nakakatulong. Subalit, deep inside sa kanyang kalagayan, sa kabila o sa likod ng kanyang tunay na buhay ay malagim o kaya ay malungkot siya o kaya ay basta ganun kabaliktaran ng masaya, malungkot sa kabila. So yan, na dahil sa ginawa niya na to na sobrang lakas ng kanyang pagbabiral sa lahat at iba't ibang panig ng mundo ay nagkakaroon siya ng nakakapagbigay siya ng greedy sa mga kalaban niya. Kaya maaari siyang maharap. Tingnan nyo, siya yung magician, di ba? Tinangkili, nag-viral siya, lalo na doon sa Hong Kong or sa ibang bansa pa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas o bansa. Subalit ito na, after nitong humarap siya sa mga tao at nagpatunay, ito na, dumating na yung justice. Na, kaya wag kayo magtaka, sinasabi ng tarot card na mangangailangan si PRRD ngayon ng justice o hustisya. Humihingi siya ng hustisya at ang hustisyang hinihingi niya ay hustisya sa taong bayan, ang kanyang suporta. Suportahan nawa siya ng mga taong bayan, ng mga mamamayang Pilipino at ng lahat ng mga gusto tumulong kay PRRD dahil may justice. Ayan o. Ayan. May harapin siyang justice after niyang anong tawag doon, yung mag-event. Ayan. After niya magbigay ng event dito sa pagiging magician, meron na siyang justice, no? Kaya susunod tong justice doon sa magician, kaya ito ay hustisya o maninimbang na rin siya para makuha niya yung hustisya. So, haharapin niya yung justice. Ayan. At in the last card ngayon, he is very excitement, ngunit nautakan siya ngayon kasi parang sinadapol, mapupul daw kasi si PRRD, tinitira siya kung saan siya marupok, ito yung karupukan, sacrifice and karupukan, yung sinasawag natin na hindi naman siya yung tanga o katangahan, kundi nalinlang siya o nililin lang siya o sinusunod sa kanya yung panlilinlang sa mga tao. So ito, naglalakbay siya at excitement, ngunit butas ang bulsa, pero yung pagmamahal niya ay inaalay niya sa kanyang pinupuntahan o napupuntahan. Subalit siya ay mahuhulog sa bangin o tinatawag na pagsubok. Ayan.
Siya ay mahuhulog sa bangin at pagsubok hindi niya alam, lakad siya ng lakad, ngunit may nakaabang palang mga pating doon sa kanyang mga tatahaking landas. Ayan, may mga pating, kumbaga sa dagat mahuhulog siya, mapupul daw si PRRD. No? Ang ganda nitong tatlo na to dahil magkakasunod siya after event, justice, and then mahuhulog sa patibong or pain o mga pating or ibig sabihin pagsubok. Ayan ha. Ayan. Kaya maraming salamat sa mga tao na pilit akong iniinggan nyo na makagawa ng video. Maraming salamat sa inyo. Share nyo yung aking video at i-like nyo po para malaman ko kung gaano nakarami yung aking mga subscriber and viewers na nag-aabang ng aking mga video. Kaya maraming salamat po. Kaya bantayan natin ang ating bansang Pilipinas at iligtas sa anumang kapahamakan at iboto ang mga taong nararapat. Tandaan nyo, lahat tayo botante. Kaya boboto tayo sa mga taong karapat dapat. Excuse me. No? Maraming magaganap ngayon sa hanggat hindi tapos yung hindi matatapos ang labanan ngayon ay magtutuloy-tuloy pa rin niya, continuous. Napakahaba ng history ng mga Duterte para sa mga laban at katarungan na nais na itulong sa mga taong bayan at mamamayang Pilipino. Kaya ang mamamayang Pilipino at taong bayan naway magkaisa upang maisaayos at mailagay ang Pilipinas sa magandang mga manunungkulan o tatayo or uupo sa ating gobyerno. Ayan. So tingnan natin yung maaari pang maganap na mangyayari. No? Medyo yan, kinikilabutan ako. Ang dami kasing mangyayari kay PRRD. Ngayon, ang dami may mga blockers, danger, meron din akong nakikitang magkaroon nga na Royal Rumble dyan, ano? So napakagulo ng Pilipinas, kakaloka, no? Dahil sila naglalaban-laban, lalo na like for politics, ano? Kaya alam nyo naman at nangyayari naman din yan, pero ako po ay hindi po ako pala subaybay din sa kanila kasi lagi ako may kausap at mga home service, ganyan, private tarot reading, pinupuntahan ko kaya lagi akong busy at marami rin akong client na sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang bansa at iba't ibang lugar, no? Kaya panalangin natin ang mga kaguluhan dito sa ating Pilipinas. Sobrang grabe, wala na yatang katapusan at mag-ingat dahil marami pang magaganap, may mga gera, may mga disaster, pero alam naman natin na mangyayari at mangyayari yan kahit hindi nahulaan. Ngunit ang kailangan natin ay paghandaan. Yun ang natin, paghandaan at bigyang solusyon ng anumang magiging problema. Kaya yan na sinabi ko, Year of the Snake, ahasan, patalinuhan, diskartihan, pagalingan. No, kaya diyan natin masusubok ang kakayahan at ending of story ng ating mga politics. Ayan, tingnan natin yung 5 katanungan kay PRRD Duterte, no? Tingnan natin ang kanyang kalagayan. Ayan. Marami na po mga sinabi sa inyo
doon sa mga balik-balikan nyo na lang sa mga video ko tungkol doon sa mga ibang nasabi ko at nangyayari ngayon. Kaya hindi talaga ako nag-upload agad-agad. Hinihintay ko muna yung mga legit result ng aking mga tarot card. Na? Kaya support lang sa aking video at saka sa mga hindi ako makausap o gusto ko makausap at hindi ako mahanap, puntahan nyo lang po ako sa Chapa de la Cruz, my FB. No, Chapa de la Cruz. Ayan. Pwede kayo mag-message at makausap nyo rin ako. Ayan. Ano ang kalagayan ni President Roa Duterte ngayon? So, kuha tayo sa gitna para makita natin kung ano ang kalagayan. Ayan. Number of 5 and victory. Ibig sabihin, understand for victory si President Duterte. Sa madaling salita, victory siya. No? Kaya magkakaroon ng mga arrangement o arrested din sa kanya at ang mga tao ay sumusubaybay at susuporta sa kanya dahil sa katayuan ngayon ni President Roa Duterte. Ang kalagayan niya ngayon ay may limitasyon na background. Ibig sabihin masyado na siyang kumbaga sa anong tawag doon, masyado na siyang malakas sa mga taong bayan at mamamayang Pilipino, kaya parang mayroong mga tatraidor or haharapin siyang dalawang tao na matindi na para bang gusto siyang panagutin o arestuhin, no? Walang dahil parang dalawang kalbo, pero hindi to kalbo ha. Pero hindi kalbong-kalbo. Mayroon lang dalawang tao na nasa pagitan ng kanyang posisyon ngayon na may limitasyon. Kaya ang kalagayan ni President Roa Duterte ay parang isang games or victory games. Meron siyang victory o tinatawag victory sign. Ngunit siya ay arrested rin. No? Or tinatawag natin na huhulihin daw siya. O hinuli na, no? Kasi dalawang mindset ng tao yung pinakikita rito na merong plano at desisyon. Ayan. So ano ang mangyayari sa kalusugan ngayon ni President Duterte? So kuha tayo dito sa kanan. Ouch. Ingat po, President Roa Duterte, kasi nakikita ko rito ang inyong parang ingatan nyo yung kalusugan nyo, lakasan nyo pa yung loob nyo, at mayroon ako hindi nakikita rito na hindi ka nais-nais at saka di magandang conference, no? Maaari maapektuhan ang kalusugan mo at magkaroon kayo ng mga damayan o tinatawag natin na something na happen na gone and wrong and gone, ganon, yung parang something kind of reunion nung doon sa iyong healthy, no? Kaya kailangan ng ingatan ng iyong kalusugan, dahil pahina ng pahina ang iyong kalusugan at maaaring magkaroon ka ng
biglaang attack or atake, yun ang wag dapat mangyari kay PRRD, yung kalusugan niya wag dapat bumigay. So panalangin natin yung kalusugan ni PRRD dahil talagang parang pinaplano na niya o nakaplano na niya yung kanyang mga haharapin o desisyon, lalo na nasa di maganda siyang kalagayan o kaya pangangatawan or kalusugan, dahil maaaring maapektuhan ang kanyang kalusugan sa mga pangyayaring malala o hindi magandang pangyayari na haharapin niya sa ngayon. Kaya pray natin si PRRD dahil talagang kailanganin niya yung justice din para sa kanya at sa taong bayan, At ito ay sinasabi dito ay pakikiramay or damayan. Kailangan natin damayan si PRRD dahil siya ay nasa di magandang kalagayan ngayon, at ang kanyang kalusugan ay maaaring lumala at bumigay. Kaya mag-ingat po kayo, President Roa Duterte. Yeah. Matatapos niya ba ang lahat ng mga hinaharap niyang problema sa ating bansa o sa kanyang mga kalaban sa politiko? The Emperor, isang matanda ang tutulong at magpapawakas sa kanyang kalagayan ngayon, para matapos na yung laban niya. Isang matanda na nakaposisyon o nakaupo ito ay maaaring the Emperor. Siya yung tao na makapangyarihan at may powers sa mga kalaban niya. Kaya ito po ay tutulong kay PRRD. Tutulungan si PRRD na isang matanda, na isang parang presidente rin at nakaupo sa kanyang trono. Yan. Mawawakasan yan sa tulong ng kanilang mga teamwork. Teamwork. Maraming tutulong kay PRRD, kaya huwag pabayaan si PRRD dahil nasa panganib ang kanyang kalagayan ngayon. Masyado ng magulo at talagang persahan ang mga mabilisang pangyayari. Kaya sinabi sa tarot card na ang karir ni President Roa Duterte ay napakabilis na sa karera. So siya ay napaka-straightforward lang takbo sa finish line. Ayaw niya magpa-distract. Tuloy-tuloy lang hanggang makuha at marating niya ang finish line na ipapanalo niya. At siya ang maging winner or victory. Ayan. 2 cards na lang tayo, at saka meron pa kasi akong naka-schedule time ngayon, kaya hanggang dito na lang yung ating mga tarot, hanggang 5 questions. So may 2 pa tayo, puro ganun lang naman ang mangyayari. Mananalo, susuportahan, ba yung mga pwede niya, makukulong ba si President Roa Duterte? Okay, tingnan natin ang kalagayan ni President Roa Duterte kung siya ay makukulong. Yeah. Actually, ang daming nagja-judge sa kanya, yung mga nasa judgmental, Kaya, pero sila yung tao na hindi naniniwala sa ngayon, pero sila ang gusto lang ay kay Roa Duterte ay biyaya. Kaya maraming nagja-judge sa kanya. Kaya tinatanong natin kung siya ay makukulong XX daw. Na ano ba number yung XXX yun. Tapos, sinasabi rito na pag tumunog yung trompeta, magigising na ang lahat. Merong ganon na parang pag pinatunog ni President Roa Duterte o ng pamilya niya ang trompeta, ay makikinig na ang lahat
at magsasanib sa magkakaroon ng malawakang gulo at malawakang puwersa at malawakang laban at malawakang kapangyarihan ng lakas upang matapos na ang issue o ang magiging kasi maraming nagagalit kay President Roa Duterte ang kanyang panig ng mga kalaban. No, subalit isang trumpet ang kakailanganin ni President Roa Duterte upang makinig ang lahat. Ayan na. Ayan. Kita nyo yung trumpet, isang trumpet from angel of God, from God na magbibigay kay President Duterte ng kapayapaan, katahimikan at pagkakaisa ng taong bayan. Ayan. Hindi ko alam o siguro may maiisip kayo kung bakit sinasabi kong isang trumpet yung pakikinggan para magkaisa ang taong bayan sa katahimikan ng ating ng Pilipinas. Trumpet. Ayan. Diba? Kung makikita nyo, pag pinatugtog ang trumpet or narinig ang trumpet o kapangyarihan ng trumpet ang maghahari sa pangkalahatan para mag-conference sa magkaisa. Isang dinig, isang rinig, isang dinig, isang sunod. Ganyan kasi mangyayari. Okay, last question na tayo, no? Hindi lahat na ibibigay ko dito. Kaya singit lang to, gawa ko na video para meron akong maibigay sa inyo at matatapos na rin ba ang kaguluhan sa ating Pilipinas at sa ating Pangulo, no? Pangulo, former Roa Duterte, matatapos na rin ba ang kaguluhan? So tingnan natin kung saan tayo bubunot para mas clear. Tingnan natin kung saan tayo bubunot. Kunin natin ang isang card sa gitna. Yes, makakamit naman daw ang tagumpay. Subalit puro involved pa rin yung kapangyarihan ng pera. Yan. Matatapos din yan ang mga makakamit din natin ang hustisya para sa ating bansa at sa ating mga Pilipino at sa ating bayan. Hustisya sa pera o kaya money issue or money involved. So yun, doon matatapos din, no? Ayan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo and God bless you. More power, more blessings sa inyo, sa lahat po ng tao na sumusuporta ng aking video. Like and share para po sipagin din ako sa inyo magbigay dahil nakakataba ng puso pag nakikita ko yung inyong mga requests or comment na sinusuportahan nyo yung aking video ko. Then subscribe, like, and share. At maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking pakipag-usap sa inyo dahil masyado po talaga akong busy sa personal. Maraming salamat sa lahat ng gusto ko makausap at sa mga nakausap ako. Maraming salamat po sa inyo. Welcome to my world and have a bless you and God bless you. More power, more blessing po sa inyo lahat. Thank you very much at magtagumpay ka at supresahin mo sila. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much po. Thank you very much po. God bless you. More power sa inyo. Share nyo po itong video na to at masubaybayan nyo pa yung ibang mga gusto nyong
itarot ko, i-comment ko at mapansin ko kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapapansin sa akin at sa mga napapansin ko na bibigyan ko ng attention. Maraming salamat sa inyo. God bless. Pag-pray po natin si PRRD sa kanyang mga haharapin ngayon sa kaguluhan ng ating bansang Pilipinas. Sumaatin nawa ang ating pagpapala ng Diyos at kapayapaan at kasaganahan at magkaroon tayo ng peace of mind lahat. Thank you very much po. Thank you po.